Welcome back, Dream Team. Itutuloy natin ang mga announcement. Edward McCoy at Nico Yong. Malalagay ba kayo sa alanganin dahil mabilis kayong sumuko sa task? O nabigyan kayo ng puntos dahil hindi kayo tumutulong sa gawaing bahay? Ang kukumpleto sa listahan ng mga nominado ay si Nico. Pero dahil ka-2-in-1 mo si McCoy, pareho ang magiging kapalaran ninyo at kayong dalawa ay mapapasama sa nominado. Edward Yong, yours. Cora, Jerome, Tanner, McCoy, and Nico, kayo ang nominado sa linggong ito. Pero ang isa sa inyo ay mabibigyan ng pagkakataon na burahin ang inyong pangalan sa listahang ito sa pamamagitan ng ating Lake Test Challenge. At malalaman ninyo kung ano yan sa ilang saglit lamang. Thank you, Dream Team. Bago ang Leg Test Challenge, ano-ano nga kaya ang dahilan sa pagbibigay puntos ng ating mga housemates? Narito, panoorin nating lahat. Binibigyan ko po ng 2 puntos po si Ate Cora, Kuya, dahil sa task po namin, hindi niya minsan ina-accept yung opinion po ng iba. 1 point po si Kuya Jerome, Kuya, dahil parati kong naririnig sa kanya, gusto niya nang lumabas sa bahay nga, Kuya, dahil isa na sa namimiss niya yung pamilya niya. 2 points to Ate Cora. Sometimes she lost her temper. There was a time when we were building the balloon dragon. I wasn't sure how to do something, and I asked her, and she was sort of frustrated. 1 point, Kuya Jerome. For him, these past week, I don't see the drive in him anymore. Like, he wants to leave. 2 points si Kuya Nico. Noong Dragon Balloon Challenge namin, siya po yung pinakaunang nagsuko nung naputok na po yung maraming balloons. 1 point si Kuya Jerome. Kasi out of all the housemates, Kuya, siya po yung hindi na masyado gustong magstay dito sa bahay niyo po. 2 points si Kuya Nico and Kuya McCoy. Sinasabihan po ako na hindi marunong magbilang. 1 point si Kuya Nong po, Kuya. Sobra na din pa sa kulit. Ayaw ko po ng ganun po. 2 points si Tanner. Kasama sa being a good leader, kailangan din minsan tumanggap ng suggestions or utos ng iba. Yun ang kulang sa kanya. 1 point si Yong. Kasi siya lang ang natitirang housemate na nakasama ko last week na hindi nagtulong sa akin nung Human Clock Challenge. 2 points to McCoy and Nico. I feel like they're like my biggest competitors in this house right now. I'm giving 1 point to Jinri because it seems like she kind of excludes herself from everyone when we're all doing stuff together. 2 puntos si Cora. Pagdating po sa mga suggestion nitong nakaraang task, hindi niya po muna kinukonsulta yung mga leader para sa linggong yon. 1 point si Nico. Siya po yung unang nag-give up sa amin nung nalaman po na natalo po kami sa task. 2 points si Jinri ulit. Doon pa rin po sa pagiging anti-social niya. Napipilitan lang din po siya na parang makipagsalamuha. 1 point po si Tanner. Sa pag-i-insist niya po na maging sobrang stiff po yung dragon namin. 2 points to Tanner. I still feel like he doesn't do a lot of the chores in the house. 1 point to Nonong because he was one of the leaders in the recent tasks. I felt like he didn't put as much effort to help the team. 2 points si Tanner po. Nung ginawa po namin yung task namin, napansin ko po na parang hindi po siya masyadong nagtitake ng comments na maayos po. 1 point si Ate Cora po. Araw-araw po iba-iba yung nagtutulong-tulong para po maghugas ng mga plato, maglinis ng kinainan po. Pero bihira ko po siyang nakikitang tumulong po. 2 points po si Kuya Jerome po. Gusto ko din siya
makalabas po ng bahay kasi din sa pamilya niya kuya kasi lagi niya kinukwento na simula nang pumunta po siya dito, di pa niya nakaranas na makasama yung pamilya po niya. 1 point si Tanner po kuya. Hindi ko po kasi gusto yung the way po niya nun kuya mag-lead. Ang iniisip lang po niya is yung nasa harap niya, yung nakikita niya. At narito po ang ating Ligtas Challenge na haharapin ng mga nominado. Ang bawat isa sa kanila ay may 10 lobo na nakapaskil sa nomination board. Bawat isang nominado ay may corresponding colors. Yellow para kay Cora, blue para kay Tanner, green para kay Jerome, at red naman para kay McCoy at Nico. Sa task na ito, paramihan ang nominees ng mapapaputok na sariling mga lobo. Kada nominado ay may tig-5 pamato para dito at magsasalitan sila sa pagkakataon na mapaputok ang sarili nilang lobo. Ang bawat pamato ay magagamit lang ng 1 beses ng bawat nominado. Kapag napaputok nila ang lobo ng iba, counted pa rin ito sa corresponding nominee, kaya kailangan nila mag-ingat na hindi paputukin ang lobo ng ibang nominado. Kung sakaling magkakaroon ng tie, magkakaroon tayo ng tiebreaker kung saan magsasalit-salitan ang housemate sa pagputok ng lobo at ang unang makakalamang ang siyang mananalo. Ang housemate na may pinakakonting natitirang lobo sa pagtatapos ng challenge ang maliligtas at matatanggal sa ating set of nominees. Kaninong pangalan nga kaya ang mabubura sa listahan? Aabangan natin yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7.